topic na diniscuss natin ngayon sa seminar natin ay yung PIGS o yung Profitable Innovative Growing System. So, ang PIGS o Profitable Innovative Growing System, ito yung pag-aalaga o yung pamamaraan ng pag-aalaga ng baboy na gumagamit ng indigenous materials o materyales na nakikita natin sa surroundings natin. So, galing dito sa PIGS na ibibigay din natin sa baboy yung natural habitat o yung natural na pamumuhay ng baboy. Isa na po dito yung nabibigay natin sila na laya o freedom na magkalkal ng pipa, maglublob sa tubig o kaya dumumi sa basang lugar. So lahat po ito na ibibigay natin at naiiwasan ang stress sa baboy. So isa pa pong nabibigay dito ay yung pinaka importante, yung baboyang walang amoy. So dahil sa PIGS, nakakatulong po ito makabawas ng amoy, nakakatipid po sa tubig, nakakatipid din po sa trabaho kasi hindi na po kailangan paliguan, at nakakatipid din po para dun sa mga gustong magsimulang magbaboy. Dahil po mura ang pabahay ng PIGS. Dahil po pwede kayong gumamit ng materyales na makikita lang sa likod ng bahay natin. So dahil dito sa mga benepisyo na to, nakakatulong to lalo na sa mga hog raisers natin na medyo hirap din sa buhay. Na-impress kami kasi talagang yung baboy, maraming baboy, siguro mga 20 mahigit yun. Wala kami maamoy ng baboy. Talaga, tsaka malalaki ang katawan. Nagtanong kami kay Doc Jake, sabi, paano ba ano yan? So, binigay niya sa amin yung program ng PIGS at na-encourage kami. So, nag-impisa kami noong February. Noong February, ngayon yun, nagawa na yung tapos bumili kami ng 24 na palakin. Actually today, exactly 2 months pala na February, March, April, May, 2 months and a half, naibenta ko na yung baboy, ngayon lang. So, nag-a-average siya ng mga 82 to 83 kilos sa loob lang ng 2.5 months kasi yun nga, na-impress na ako eh. Sabi ko, ba't ko pa alagaan ng mas matagal to kung eto na, pwede na. So, yun ang ko. Tapos meron pa akong mga sumusunod na maliit pang doon. So, na ko kasi, una-una, kaya nagkaroon ako ng interest dito, yung baboy, ang kanyang natural. So, natural means na hindi masama sa katawan mo, mabuti sa katawan mo. So, yung kakain ng produkto mo, hindi magkakaroon ng masamang epekto. Kaya, ganun lang nangyari. Ngayon nga, may lechon dito si Freddy Pascua sa Cota Verde. Naglechon. Hinahanap ko yung taba ng lechon. Pero talagang, talagang napakasarap ng lechon at saka malaman. So yun ang talagang sa paggamit ng Feed Pro dito sa backyard farming na ginawa ko, particularly sa mga baboy, talagang napaka mabisa o yung it works really. Na una-una sa paglaki, tapos yung finished product, no? Actually, hindi na talaga ako maggaganyan, retired na ako eh. Pero ngayon, na-encourage ako. Yan. Kaya, yung mga meron konting may interest, meron tayong makakontakt na representative ng Feed Pro. I recommend it. It really worked and maganda talaga. So, sa paggawa ng isang PIGS o sa pag-construction ng PIGS, syempre, kailangan natin isaalang-alang yung ating area. Unang-una, kung binabaha ba to, o kung kailangan nating taasan. Tapos, tamang sukat. Isa pong maganda rito, o dapat nating maiwasan yung tinatawag na overcrowding, kaya kailangan natin ng may tamang sukat. Ngayon, sa sukat ng kulungan ng PIGS is 1.5 square meters per baboy or per head o pang isang baboy. Ngayon, ang PIGS natin ay may portion na tinatawag na lubluban o wallowing pen. Dito sa wallowing pen, dito na po sila dumudumi, dito na po sila naliligo, at kaya po hindi nyo na rin kailangan paliguan. So ang sukat po nito is 1 metro.
Ngayon, gaano po ba kalalim ang tubig sa wallowing pen? So, ang lalim po ng tubig sa wallowing pen ay naglalaro sa 1 to 6 inches lang po na tubig. Depende po sa edad ng baboy, depende po sa laki ng baboy. So, sa mga materyales na pwede natin gamitin, sa bakod, pwede pong kawayan para po pwedeng maglabas-pasok ang hangin, hindi po nakukulob yung amoy sa loob. Sa poste, pwede pong troso, pwede rin pong kawayan. At kung may konting budget tayo, ba't hindi bakal? Ngayon sa bubog, pwede po tayong gumamit ng sawali, kogon, nipa, kay Sir Freddy, goma po. Kung may yero, pwede rin po. Ngayon sa sahig, pwede po tayong ang pinaka-best or nire-recommenda namin is ipa na may taas na 2 to 3 feet o 2 hanggang 3 pie ang lalim. Sa management naman po ng PIGS, katulad ng sinabi ko kanina, tipid po tayo sa trabaho, tipid sa tubig, tipid sa oras. Bakit po? Ang gagawin lang po ng nag-aalaga ng PIGS ay yung magpapakain ng feeds ng FeedPro at maglilinis lang po ng wallowing pen araw-araw o isang beses sa isang araw. Ngayon, kung masyadong malaki yung baboy, masyadong madaming duming nilalabas sa wallowing pen, pwede po natin gawing 2 beses ang pagpapalit ng tubig sa wallowing pen o paglilinis nito sa loob ng isang araw. Ngayon may magtatanong sa akin, paano ho pag dumumi yung baboy sa ipa? Ano pong gagawin natin? Hindi naman po mabigat na trabaho yung pagdakot ng konting dumi o pagtakip. Pwede ho, takpan na lang ho natin ang panibagong ipa. At least, panibago po yung ipang nasa sahig nila. So may nagtatanong din sa akin, kailan po ba papalitan ng ipa sa PIGS? Ang ipa po sa PIGS, papalitan po natin to every harvest o kada benta natin ng baboy. Sa ibang lugar po na nagagamit po ang ipang pinapalit sa PIGS, pwede po itong gamitin sa mga organic farm. Sa organic farming, katulad po ng diniscuss kanina, pwedeng gawing compost, pwede yung haluan ng dumi ng baboy, ng baboy na kumakain ng FeedPro, gawing compost, pwede rin yung gawing vermicast din sa mga nagbe-vermiculture. So, ang FeedPro is a product of a decades of feed milling experience by Santi Group of Companies, makers of Tate. Isa po sa mga brand yan ng Apo Feed na nangunguna ngayon sa market. So, kamakailan lang ang feed mill namin or Santi Group of Companies ay nanalo ng Asian Feed Millers Award 2012. Ngayong kakaumpisa lang na taon na to. So, makakasigurado po kayo na ang gawa ng Santi Group of Companies na produkto ay nakapasa ng ISO standard. So, ibig sabihin niya, nakapasa po kami ng quality, nakapasa po kami ng environmental safety, nakapasa po din kami ng health and safety. Hindi lang po ng health ng baboy, safety din po ng consumers na kumakain ng baboy. Sa lahat po ng interesado na gustong gumamit ng FeedPro Feeds o gustong magkaroon ng PIGS o gustong magkaroon ng dagdag kaalaman tungkol sa natural hog raising na gamit ng PIGS at gusto rin magtanong o makapag-attend ng seminar o free training or technical visit, pwede po tayong tumawag or mag-text sa 0917-815-2020. Pwede rin tayong mag-log sa Facebook natin, FeedPro Feeds. Tapos meron din po tayong FeedPro website na www.feedpro.ph.